Kaugnay ng pamamaril ng professional basketball player na si Jan Amores sa isang nakaaway niya sa isang laro, makakapanayan natin ang hepe ng Lumban, Laguna Police na si Police Major Bob Luis Ortiz. Magandang umaga po at welcome po sa Balitang Hali. Yes sir, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Opo, una lang po, kumusta lang namin yung lagay ng lalaking binaril ni Jan Amores? Ang victim naman po natin sir ay fortunately wala naman pong tama. At wala rin naman pong nadamay na ibang tao dun sa nangyaring pamamaril. Pero we understand hindi po siya umuwi. Natuntun na po ba siya at hinahanap ba siya ngayon para sa pagsasampa ng kaso sir, sa mga suspect? after the incident, sir, nagkaroon tayo ng hot pursuit operation. Then around 2 a.m., may nag-info sa atin, sir, lumapit dito sa police station na susuko na nga daw po yung dalawang suspect natin. At nagpaliwanag na po ba yung dalawang suspect kung bakit umabot sa pamamaril yung away? Meron na ho ba silang dating away? As far as our investigation, sir, wala pong iba pang yung mga naunang away. So, dito lang po talaga, sir, nagsimula sa basketball before the incident. Sa ngayon po, anong status po nila? At ano yung pwedeng isang pangkaso sa kanila? Ngayon po, sir, magpa-file po tayo ng complaint na attempted murder kay Jan Anthony Amores at accessory dun sa kanyang kasama, sa kanyang kapatid. Opo. At ngayon po ay naka-detain po sila sa custodial facility ng Lumban MPS. Ano po yung determination? Bakit po murder yung ikakaso sa kanila? Ito'y non-bailable, hindi ho ba? Yes, sir. Opo. Ang nangyari po, sir, ay diba napaputok niya po yung baril, although walang tinamaan, kaya attempted murder po ang ating ipapile. At na-recover naman po yung baril na ginamit dun sa insidente? Ayun nga po, sir, nung sumuko siya kaninang madaling araw, itinapon niya as per sa kanyang talaysay na sinabi niya sa amin ay tinapon niya na daw po yung kanyang ginamit na baril. At ito hinahanap pa po hanggang ngayon dahil crucial evidence po ito. Yes, sir. Opo. Meron ho ba kayo panawagan sa mga posibleng nakasaksi kung saan itinapon itong baril na ginamit sa insidente? Yan po, sir. Kung sakaling may makakita po or may information about dun sa tinapong baril ni Mr. Jan Amores, marapat po lang po na magbigay informasyon dito sa ating himpilan ng pulis dito sa Lumban Municipal Police Station. Okay, sige po. Maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, sir. Salamat po. Si Police Major Bob Luis Ortiz, hepe ng Lumban, Laguna Police. Bagong-bagong balita po tayo, isa ng tropical depression o mahinang bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan yan ng Pag-asa mahigit 2,000 kilometers silangan ng Central Luzon. Mababa naman ang tsansa nitong pumasok sa PAR. Bukod po dyan, isang bagong LPA ang namuo malapit naman sa Batanes na namataan sa layong 800 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Isa pang LPA ang binabantayan sa labas ng PAR, 1,435 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Manatili pong nakatutok o tumutok sa mga weather updates kung posibleng maging bagyo rin ang mga naturang LPA. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nakakaapekto sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Mga local thunderstorm naman ang aasahan sa iba pang panig ng Luzon. Sa mga susunod na oras, malaking bahagi ng bansa, kasama na po ang Metro Manila, ang posibleng ulanin base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa mga kapuso po nating mahilig mag-stargazing, bukas po ay maaari ninyong masaksihan ang daytime sextanted meteor shower. Ayon sa Pag-asa, kung hindi magiging maulap sa inyong lugar mula pasado 3:30 na bukas po yan ng madaling araw hanggang 5:21 ng umaga, posible kayong makakita ng bulalakaw. Mga kapuso, ginugunita ngayong araw ang ika-15 anibersaryo ng pananalasa ng Tropical Storm Ondoy. Umaga po ng September 26, 2009 nang maglandfall ang bagyo sa Aurora, Quezon area, tsaka tinawid ang Central Luzon. Hindi man malakas ang dalang hangin, matindi ang ibinuhos itong ulan sa mga dinaanang lugar kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon.
Mahigit sa isang buwan na average rainfall ang ibinuhos nito sa loob lamang ng 12 oras. Sa bihirang pagkakataon, nagdulot ng malawakang pagbaha sa Metro Manila ang Bagyong Ondoy. Nag-iwan din po ito ng kaliwat ka ng landslide sa iba pang mga lugar. Mahigit 440 ang nasawi at halos 200,000 bahay ang napinsala. Dahil sa Bagyong Ondoy, isinailalim noon sa state of calamity ang malaking bahagi ng Luzon kasama ang NCR. Panalo ang ilang atletang Pinoy sa kanilang sinilihang kompetisyon abroad. 2 medalya ang naipanalo ng Philippine Athletics team sa Meta Time Trial sa Bangkok, Thailand. Gold medalist sa 10-kilometer run si Sunny Wangdos sa oras na 31 minutes and 29 seconds. Silver naman si Richard Salano sa oras na 31 minutes and 32 seconds. Sa Malaysia naman, gold ang nakuha ng badminton players na sina Julius Villabril at Solomon Padis Jr. Mula yan sa men's doubles ng Petronas Malaysia International Challenge. Good job sa inyo! Susunod! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.